fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day.
Yes, ready, ready. Magandang gabi po mga kapatid. Ito po muli ang inyong lingkod, Bishop Ray Aramis ng Christian Cathedral na laging nagsasabing nagtatanggol at nagtuturo ng katotohanan at nagtutuwid naman ng mga kalikuan at mga kamalian. Ngayong gabi nandito po ulit tayo upang pag-usapan ng isang mahalagang bagay na nakikita po natin sa ating harapan. The Ten Commandments expired. Kaya ang tanong natin ngayong gabi, talaga nga bang nag-expired na ang Ten Commandments? Ang Ten Commandments ba ay inilagay ng Diyos sa iglesia na dapat niyang gawin o sundin? Ang mga apostol ba ay nagtuturo sa banal na kasulatan na ang mga mananampalataya ay dapat sumunod sa 10 utos o 10 kautusan? Sasagutin po natin yan mamaya. Pansamantala, tingnan po muna natin ang mahalagang talata na kung saan nakasulat ang 10 utos or 10 commandments. At ito po'y nakalagay sa Exodo 34, 27 hanggang 28. At ang sabi po rito, at sinabi ng Panginoon kay Moses, isulat mo ang mga salitang ito, sapagkat sa tunog ng mga salitang ito ay nakipagtipan ako sa iyo at sa Israel. At siya'y natira doon kasama ng Panginoon na 40 araw at 40 gabi. Hindi man lang siya kumain ng tinapay o uminom ng tubig. At isinulat ng Panginoon sa mga tapyas ang mga salita ng tipan, ang 10 utos. Mga kapatid, nakipagtipan ang Diyos. Ang tipan ng Diyos nakasulat sa 2 tapyas na bato. Kaya ang Ten Commandments, ang tipan o covenant ng God kay Moses at sa bayan ng Israel. At sabi pa rito, Deuteronomy chapter 4, verse 13, at kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan na kanyang iniutos sa inyong ganapin sa makatwid bagay ang 10 utos at kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. So klarong-klaro mga kapatid, malinaw na ang tipan ay nakasulat sa 2 tapyas na bato. Now, ano nakasulat sa 2 tapyas na bato? Wala pong iba kundi ang 10 utos. So, tingnan natin ano itong mga covenant na to. Pero bago yon, tingnan muna natin ano ang tipan o covenant. Ang covenant ay agreement ng 2 contracting party. Well, scripturally, it is between Israel and God. So, sa banal na kasulatan, ito po'y tipanan ng Diyos at ng kanyang bayang Israel. Bahagi sa tipanan ang pagpapala at ang sumpa. Pagpapala kung susundin, sumpa naman kung susuwayin. Bago po tayo pumunta doon sa ating binasa kaninang tipan, tingnan muna natin ang tipan ng Diyos na ginawa niya sa sangkatauhan. Una, yung tinatawag pong Adamic Covenant. Ito po'y tipan sa creation o sa pagkalika ng ating Panginoon. So sino ang parties na involved dito? It is God and Adam. Adam representing all mankind. Kaya nang siya dan po'y nagkasala, lahat ng sangkatauhan ay bumagsak sa kasalanan at lahat ng sangkatauhan ay nagkasala dala ng ang sinful nature na natamo ni Adan ay ipinasa to the next generation. Sa command na ito ng Panginoon, sa tipan na ito, ang sabi ng Panginoon, be fruitful and multiply and fill the earth. And then sabi ng Panginoon, but in one condition,
do not eat the forbidden fruit or else you will die. Huwag kayong kakain ng bunga ng puno na nandiyan sa Garden of Eden. Sapagkat sa araw na kumain kayo ng pinagbabawal na bunga, kayo ay mamamatay. So anong penalty? Death. Sinabi ng Panginoon, you will die. Ano ang seal? Tree of life. However, ang Tree of Life, hindi po naselyuhan yung Adamic Covenant kasi nga si Adan at si Eva ay sumuway sa Panginoon. Ano naging resulta? They died because they broke the covenant. And you may ask me, Bishop, hindi naman po sila namatay physically. Yes, hindi nga agad sila namatay. But they died spiritually. Ayon sa Efeso, Kapitulo 2, talatang 1. That's why, pinaalis po sila sa Garden of Eden kung saan nandoon ang presence of God. Pangalawang tipan, Noahic Covenant. Ang covenant na ito o tipan na ito ay para mapanatili o preservation of the planet Earth. Sinong parties involved? Ang God at saka si Noah, representing all creatures. Ang term, sabi ng Panginoon, hindi ko na muling wawasakin ang lupa sa pamamagitan ng tubig. So, ang humanity, ang condition kasi ng God, huwag magbububo ng dugo sapagkat man was created in the image and likeness of God, kaya ang sino mang pumatay ay papatayin. Genesis chapter 9, verse 6. Ano ang rainbow? Ang rainbow po ay yun ang seal. Yun ho ang selyo ng covenant ng God between Noah and his generation or sa kanyang saling lahi. Pangatlo, ang Abrahamic Covenant. Ang tipan ng pangako ng ating Diyos. Ang involved na party dito, si Abraham at ang kanyang saling lahi. Ang promise, I will give you the land. At ito po'y walang iba kundi ang promised land, ang bansang Israel, na kung saan ang bansang Israel po ngayon ay nasakop at naging bansa noong May 14, 1948. Bagamat hindi po totally nasakop kasi may mga area po doon na hindi nasakop at ngayon ay nasa bansang Israel, pero tinupad ng Diyos ang kanyang pangako, ikaw ay pagpapalain ko at sa pamamagitan mo, ang lahat ng saling lahi ay mapagpapala. At ang pangako ng Diyos sa kanya, I will bless you with a nation and I will bless you with a land. And through you, all nations will be blessed. And those who curse you will be under curse. And those who bless you will be blessed. Anong tanda o selyo ng kanilang tipanan? Circumcision o kaya po ay ang pagtutuli. Ang kalikasan po nitong covenant na to ay everlasting covenant na pangako ng ating Diyos. Pangako ng Diyos kay Abraham na ito po ay magpakailan-kailanman. Na ano yun? Na ang pangako ng Diyos mula sa lahi ni Abraham ay pagpapalain lahat ng bansa. Si Abraham po ang tatay ng mga Hudyo, ang tatay din ng mga Arabo, at ang tatay sa pananampalataya. Ang sumunod ay Mosaic Covenant. Ito po itipanan ng kautusan o Covenant of Law. Ang parties involved, God and Israel through Moses. Ano ang term? Israel must obey the 10 commandments and the 600 laws for them to be blessed and cursed if they disobey. So all in all, may kautusan po ang bansang Israel na 613 laws. Na ang pinakaugat ay ang 10 commandments na binigay ng Diyos doon sa bundok ng Sinai. Ang tanda o palatandaan o ang selyo, Sabat. And you may ask me, bakit po Bishop Sabat? Alam po natin for 400 years na alipin po ang bansang Israel o ang mga Hudyo sa Ehipto. Doon po'y wala silang kapahingahan. Sapagkat nang dumating si Moses at sabihin, palayain mo ang aking bayan kay Pero, lalo po silang hinigpitan. Lalo po silang nahirapan. Kaya nung sila lumabas, sabi ng Diyos, magkakaroon ka ng pamamahinga at inordain ng God ang Sabat. Sa totoo lang po, 6 na araw na tayo po'y nagtatrabaho. Ay kapatong araw ay pahinga o Sabat. Pero gayon pa man, marami pong tao. Sa pagtatrabaho, sila po ay natotoxic.
Kaya nga ang Diyos ang palatandaan sa bansang Israel na naging alipin sa kakatrabaho, sa paggawa ng plano ng bansang Ehipto. Ang sabi ng God, ang tanda ay Sabat. Ano po itong kalikasan itong covenant nito? Ito po ay conditional base sa kanilang obedience. Mga kapatid, yung pong naunang covenant, Adamic, Noahic, Abrahamic, lahat po yun ay tinatawag natin unilateral. Ang Diyos nakipagtipan, walang kondisyon. May mga kondisyon, pero ito pong Mosaic Law, may kondisyon na pagsunod o pagtugon ang tao. So ito po ay bilateral na tipanan. In other words, magpapala ang Diyos, kailangan sumunod ang tao. So, kailangan sumuway ang tao para sila ay bigyan ng judgment ng ating Diyos. Kaya ito po ay bilateral covenant. However, yung mga nangauna pong covenant ay unilateral. In other words, ang Diyos ang nagbigay, tinanggap nila with a promise of blessings. Of course, at the same time, with a promise of judgment. Pero ito, kailangan po ang pagtugon ng tao doon sa tinatawag nating Mosaic Covenant. Ang sumunod na covenant ay Davidic Covenant. It is a covenant of kingship, yung tipan ng pagiging hari sa bansang Israel. Ang party na involved po dito ay ang Diyos at saka si David at ang kanyang saling lahi o yung kanyang dynasty. Ang pangako, walang sino man sa lahi ni David ang hindi mauupo sa throne. Ito po ay yung Southern Kingdom. Yung Northern Kingdom talaga, lahat po doon masuwayin ang mga hari. Dito po sa Southern Kingdom, ang Judah, nakita ng Diyos ang puso ni David. Kaya si David ay tinatawag na a man after God's own heart. So, ang promise ng Messiah, dumating po sa lahi ni David that the throne will be established forever. Kasi si Maria at si Jose ay sa lineage po ni King David. At ang ating Panginoong Hesus ang pangako na ultimate king na darating mula sa lahi ni Haring David. So ang seal po ay throne of David. Kaya ang Diyos po ngayon, bagamat physically, wala pa yung throne sa earth, but spiritually ruling and having control and lordship over the heart of men kung tatanggapin po nila si Lord Jesus as Lord and Savior. Okay? Ito po ay unconditional promise pointing to Christ. Hindi po ito conditional. Unconditional sapagkat ang pangako ng Diyos kay Abraham, because I found a man after my own heart. So ang pangako ng Diyos hindi po conditional. At natupad po itong pangako ng Diyos, the throne of David. Dadating na lang po ang Panginoong Hesus sa kanyang muling pagbabalik para establish ang kanyang kingdom sa millennial kingdom at sa new heaven and new earth. Ang panganim pong tipan ay ang covenant of grace and eternal life. Ano ito? Ito po yung bagong tipan, the new covenant. Ano itong the new covenant? Ang party symbol involved primarily Israel and Judah. Ngayon, nakasama po tayo dito dahil kay Abraham na seed na pinangako ng Diyos kay Abraham. Ang pangako ng Diyos, forgiveness of sins, law written in the heart, and relationship with God, and then salvation. Ito po yung tinatawag nating new covenant o bagong pakikipagtipan. Ano ang selyo? Ano ang tatak? Ang Holy Spirit. Sa covenant na Mosaic Law, Sabat. Sa kay David, Davidic Covenant, Throne of David. Kay Abraham, pagtutuli o circumcision. Sa New Covenant, Ephesians 1:13 and 14, ay ang Holy Spirit. Of course, may condition that you have to confess Jesus is Lord, meaning you will live that your life is living under the Lordship of Jesus, and you believe that Jesus has risen from the dead. Bakit po kailangan yun? Sapagkat ito po ang premise o basis ng salvation. If you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe that He has risen from the dead, you will be saved. Ang kalikasan o katangian po ng tipan na to ay eternal covenant of grace. So, pangwalang hanggang tipanan po ito
ng biyaya. Okay? Ngayon tingnan natin ano ang composition ng covenant sa Israel at sa Judah. We are talking about the Mosaic covenant. And then afterward, titinan din natin yung tinatawag nating the New Covenant. Now, tingnan natin yung Mosaic Covenant or tinatawag na lumang pakikipagtipan. Hindi po lumang tipan kasi pag sinabing lumang tipan, Old Testament, it is about from Genesis to the book of Malachi. Now, we are talking about the covenant God made and Israel made to God. Now, kailangang may batas. At ito po yung walang iba kundi ang Ten Commandments na nakasulat sa dalawang tapyas na bato. Tipan ba ang Ten Commandments? O di basahin po natin Exodo 34:27-20. At sinabi ng Panginoon kay Moses, isulat mong salitang ito sapagkat ayon sa tunog ng mga salitang ito ay nakikipagtipan ako sa iyo at sa Israel. At siya'y natira doon kasama ng Panginoon na 40 araw at 40 gabi. Hindi man lang po siya kumain ng tinapay o uminom ng tubig. At isinulat ng Panginoon sa mga tapyas ang mga salita ng tipan. Ano yun? 10 utos. So ang covenant ng God ay ang 10 commandments. Hindi lang po ang Exodo nagpapatunay. Inulit ito ng Panginoon bago ang bansang Israel pumasok sa lupang pangako na ipinangako ng Diyos. Sabi rito, at kanya ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan na kanyang iniutos sa inyong ganapin. Sa bakatuwid bagay ang 10 utos at kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. Mga kapatid, maliwanag. Ang 10 Commandments ay ang covenant na ginawa ng God sa Old Testament sa kanyang bayan, Israel at saka Judah. So una, kailangan may kautusan ang 10 Commandments. Tapos, kailangan may palatuntunan. Deuteronomy 4:14, at iniutos sa akin ng Panginoon ng panahon ngayon na turuan kayo ng mga palatuntunan at mga kahultulan. So dapat mayroong batas, may law. Pangalawa, mayroong statutes or palatuntunan, paano ito isasagawa. At pangatlo, kailangan may judgment or kahatulan upang inyong magawa sa lupaing inyong paruroonan upang ariin. So unang kailangan para maging tipanan na yung Mosaic Law, dapat may tipanan, may kautusan. 10 Commandments, may palatuntunan, yes. At isinulat po ito sa Book of Moses or the Law of Moses. At meron ding kahatulan. Makikita po natin dito sa Deuteronomy chapter 27, verse 9-26. Ano yun? Ang mga kahatulan. At ang sabi ng Panginoon, kailangan sundin nyo ang tinig ng Panginoon mong Diyos. At tutuparin mo ang kanyang mga utos, ang kanyang palatuntunan na akin iutos sa inyo sa araw nito. At ibinili ni Moses sa bayan araw din yun na sinasabi, ang mga ito'y tatayo sa ibabaw ng bundok ng Gerizim. Tuloy natin. Sumpain, verse 15, ng taong gumagawa ng larawang inanyuan o binubo. Bagay na karumaldumal sa Panginoon na gaya ng mga kamay na manggagawa at inilagay sa dakong lihim. At ang buong bayan ay sasagot at magsasabi, siya nawa. So sabi ng Panginoon through Moses, or cursed is everyone who will make an image to worship. At ito po'y makikita rin natin sa Exodo, Kapitulo 20. Sumpain niyong sumira ng puri sa kanyang ama o sa kanyang ina. Sumpain niyong bumago ng muho ng kanyang kapwa. Ito pong chapter 27 ng Deuteronomy ay chapters ng curses, sapagkat ito ang judgment sa mga taong susuway sa kautusan at sa palatuntunan na ibinigay ng Diyos through Moses. At ito pong covenant na to ng God, in the Old Covenant, the first covenant, ay pinagtibay ng dugo ng hayop. Exodo 34:24, 3-4 at saka 7-8. At lumapit si Moses at sisinaysay ang sa bayan ng lahat ng mga salita ng Panginoon. At ang lahat ng mga palatuntunan. At ang buong bayan ay sumagot ng paminsan at nagsabi, lahat ng mga salita na sinalita ng Panginoon ay aming gagawin. So they are in agreement. At isinulat ni Moses
ang lahat ng mga salita ng Panginoon at bumangon ng maaga sa kinaumagahan at nagtayo ng isang dambana sa paanan ng bundok at ng 12 batong pinakaalaala ayon sa 12 lipi ng Israel. At kanyang kinuha ang aklat ng tipan, the Book of Covenant, at binasa sa pakinig ng bayan. At kanilang sinabi, lahat ng sinalita ng Panginoon ay aming gagawin at kami ay magmamasunurin. At kinuha ni Moses ang dugo at iniwisik sa bayan. At sinabi, narito ang dugo ng tipan na ipinagkapagtipan ng Panginoon sa inyo tungkol sa lahat ng mga salitang ito. Mga kapatid, napagtibay ang Old Covenant through the animal's blood. And then, ang nag-mediate between Israel and God, kaya tawag dito Order of Moses, ay si Moses. Because the Old Covenant was mediated by Moses. At nangyari nang matapos ni Moses na maisulat ang mga salita ng kautusang ito sa isang aklat hanggang sa natapos na nag-utos si Moses sa mga Levita na may dala ng kabanang tipan ng Panginoon na sinasabi, kunin ninyo ang aklat na ito ng kautusan at ilagay ninyo sa sipi ng kabanang tipan ng Panginoong Diyos upang do'y maging pinakasaksi laban sa inyo. So, ibig sabihin, mayroong 10 commandments na nasa loob ng ark at mayroong Law of Moses o Book of Covenant na inilagay sa tabi. Bakit? Sapagkat nandun po ang palatuntunan kung paano gagawain ang iniuutos ng ating Panginoon. So may Law of Moses o Book of Covenant, meron. May law, yes, nandun sa loob ng Ark of Covenant na naging tipanan ng Diyos at ng kanyang bayang Israel. Tingnan naman natin ang New Covenant. Ang New Covenant ay ang kautusan na nakasulat sa puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang Old Covenant ay nakasulat ang kautusan sa 2 tapyas na bato. Ang New Covenant nakasulat sa isip at sa puso. Kaya makikita din po natin yung prophecy sa Jeremiah 31:33, dito po sa Hebrews chapter 8 verse 10. Sabi nito, kundi ang tipan na aking ipinakikipagtipan sa sambayanan ni Israel pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon, aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking susulat sa kanilang puso. At ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Pag tinignan niyo po ang Hebrews chapter 8 verse 10, sapagkat naganap na po yung bagong tipan, pareho po ng Jeremiah 31:33. So, hindi lamang po may law, sa nakasulat ang law in the hearts and in the minds of men. That's the New Covenant. Ang statutes o palatuntunan, kailangang lumakad sa Espiritu Santo. Samantalang sa Old Covenant, kailangang sumunod sa commandments, sa 613 laws. And if you disobey at hindi mo ito gawaing lubusan, o lahat, there will be curse. Kaya sabi ng Galatians chapter 3 verse 10, ang sino mang nasa ilalim o sumusunod sa kautusan ay under curse. Sapagkat sa Book of James ay nilagay doon, kung susunod ka sa kautusan ay kailangang sundin mo itong lahat. Ang tanong, nasusunod mo ba ito ng lahat ng tao? Kung may nagsasabing, yes, nasusunod ko yan sa tulong ng Panginoon, mga kapatid. Sabi ng 1 John 1:7, ang sino mang hindi nagkakasala ay sinungaling. Kaya nga may 1 John 1:9, para pag nagkakasala, ang dugo ng Panginoong Hesus ang palinis sa ating kasalanan. Ngayon, dito naman sa statutes o palatuntunan, doon sa New Covenant, ay kailangan lumakad sa Espiritu. Sapagkat ang paglakad sa Espiritu, ang law of the Spirit, ay kailangan nating lakaran. Sabi dito, sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu, at hindi nyo gagawin ang mga pita ng laman. Ano po yung pita ng laman? Pangangalo niya, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, at pagsisinungaling. Lahat po ng mga kasalanan at gawa ng laman, yan po yung pita ng laman. Kaya yung walking in the Spirit, ang buhay natin na sa Espiritu, ang buhay natin na nasa Panginoon, yun po yung ating walking the law of the Spirit, yun po ang ating
kautusan ngayon. Kaya yung nagsasabing, pwede na kayong mangalo niya dahil wala na kayong 10 Commandments. Pwede na kayong sumamba sa Diyos-Diyosan. Pwede na kayong magnakaw at pumatay. Mga kapatid, isa po itong kasinungalingan. Ito po ay fallacy or strawman fallacy na ikinakabit sa atin na lumalakad sa Espiritu kasi ang paglakad sa Espiritu ay paglakad sa kalooban at katwiran ng Diyos. Bakit natin nalalakaran ang lakad ng Espiritu? Dahil sa bunga ng Espiritu, pag-ibig, kapayapaan, kagalakan, kahinahunan, etc., etc. 9 fruit of the Spirit. At doon sa 9 fruit of the Spirit na yon, sa kautusan lang, o yung tinatawag na bunga ng pag-ibig, nasusunod o nagagawa na po natin ang sinasabi ng kautusan. Hindi po tayo sumusunod sa Old Covenant kasi expired na nga. So anong sinusunod natin? Ang law of the Spirit, law of love, and law of the fruit of the Spirit. That is walking in the will and in the plan and direction of the Spirit of God. Meron po itong kahatulan o judgment. Kung lalakad ka sa Espiritu Santo, meron kang kapayapaan at mayroon kang buhay. Sapagkat Romans 8:3-6, sapagkat hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na nag-anyong lamang salarin at dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin na hindi nagsisilakad ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagsisitalima sa mga bagay na laman. Datapwat ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay na ayon sa Espiritu. Mga kapatid, malinaw na tayo na sa Espiritu, wala tayo sa ilalim ng kautusan, kaya mapagtatagampayan natin ang gawa ng laman, ang gawa ng kasalanan, because of the help and assistance and leading and guidance and empowering and strengthening ng Holy Spirit. Verse 6, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapot ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Now, if we walk in the Spirit, there will be life and there will be peace. Paano bisa kung hindi po tayo lalakad sa Espiritu? Meron din kahatulan. Walking in the flesh, corruption and death. Pagkabulok at kamatayan. Okay? Romans 8:13, sapagkat kung mabubuhay kayo ng ayon sa laman, ay mga mamatay nga kayo. That is about death in the Spirit. Dapat kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mabubuhay kayo. Ano raw pong gagawin natin? Lalakad sa Espiritu, papatayin ang gawa ng laman. Sapagkat ang nag-aasik ng sa kanyang sariling laman, ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Dapat ang nag-ahasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, sa law of the Spirit, mayroon tayong freedom at mayroong eternal life. Sapagkat ang pananampalataya sa ating Panginoon na naging dahilan bakit tayo napasok sa New Covenant, kung bakit ang banal na Espiritu ay nanahan, indwelling, dahil nga po sa pananampalataya na we are indwelt by the Spirit, we can obey and submit to God. Kaya yung sasabing, pwede na kayong pumatay, pwede na kayong mangalunya, pwede na kayong sumamba sa Diyos-Diyosan. Hindi po. Kasi mas lalo nga pong na ipapakita natin ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, hindi sa pagsunod ng kautusan o 10 kautusan ng Diyos, kundi dahil sa paglakad sa patnubay at gabay ng Espiritu Santo. Then, ito pong New Covenant ay pinagtibay na din ng dugo. Ngayon ang tanong, anong dugo? Abay, dugo po ng ating Panginoong Jesucristo. Makikita natin yan sa Hebrews chapter 10 at sa Hebrews chapter 9. Tingnan natin Hebrews chapter 10 verse 14. Sapagkat sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kanyang pinasakdal magpakailanman ang mga pinapagiging banal. So, by one offering of His body, He shed His blood, we are sanctified. Ang dugo po ang nagpapabanal. Yung dugo in the Old
Covenant, nagtatakip. Pero itong dugo ng Panginoong Hesus in the New Covenant, naglilinis at nagpapabanal sa lahat ng ating kasalanan at kalikuan. Ngunit pagdating, Hebrews 9:11-12, pagdating ni Kristo na dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating, sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo na hindi ginawa ng kamay, sa makatwid bagay hindi sa paglalang na ito. Tapos sabi po rito, verse 12, at hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Pag ino-offer po kasi yung yearly atonement blood, ino-offer po ito ng high priest. Pero yung dugo ng Panginoong Hesus, yan mismo ang nag-offer at naghandog sa ating Ama. Ito po nang siya po'y mag-resurrect, umakyat po siya sa langit. After 3 days mag-resurrect, and He offered His blood to the Father. Kaya mayroon pong Ark of Covenant sa heaven. Sapagkat sa Ark of Covenant, inihahandog ang dugo. Kaya kung walang Ark of Covenant sa heaven, saan inihahandog ng ating Panginoon? Inihandog po niya ito sama doon sa Ark of Covenant. And because His blood is perfect, hindi lamang po tayo inaton, we are sanctified and we are cleansed by the blood of Jesus. At dahil dito, siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan. Dumating ang Panginoong Hesus, namatay sa krus, itinigis ang dugo, and the blood na kanyang isinihid ay ang nagpatibay sa bagong tipan upang sa pamamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos ng mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan, ang mga tinawag ay magsitanggap ng pangako na manang walang hanggan. So we receive the eternal promise. Ano ba eternal promise ng God? Eternal life. Samantalang ang pangako ng Diyos, temporal lang ang pagtatakip. Kaya nga, ng kasalanan, kaya nga pag ang high priest namatay at hindi naging acceptable sa Panginoong Diyos, ang hinandog ng high priest o ang life ng high priest, mamamatay po siya. And throughout the year, ang bansang Israel, hindi po na-forgiven ang kanilang kasalanan. But through the blood of Jesus na nag-serve na ating high priest, ang ating po kasalanan nilinis at pinaghugasan po, pinagtibay at pinagimbanan po tayo ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. So ang New Covenant was mediated by Jesus because He was the mediator between God and man. Ang Old Covenant mediated by Moses. The New Covenant mediated by Jesus in John chapter 1 verse 16 and 17. Sapagkat sa kanyang kapuspusan ay nagsitanggap tayong lahat ng biyaya at sa biyaya. Sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moses ang alin? Ang kautusan. Ang biyaya at ang katotohanan ay nagsidating sa pamamagitan ni Jesucristo. Mga kapatid, nakita natin, ang New Covenant was done and mediated by Jesus. The Old Covenant was done and mediated by Moses. Kaya nga sabi rito, the law was given by Moses, but grace and truth. Tayo po ngayon ay nasa biyaya. Wala na po tayo sa Old Covenant. Tayo po ngayon ay nasa Covenant kung na kay Kristo Jesus po tayo. At nilinis ng kanyang dugo na itinigay sa krus ng Kalbaryo. So pag sinamarize natin to, ang Covenant, Old and New Covenant. Ang law na nag-govern sa Old Covenant ay ang Ten Commandments na nabasa natin sa Exodo 34:27-28 kasi yun po yung tipan, yung Ten Commandments. Tapos yung 603 laws, mula po doon sa 10 utos na ipinakipagtipan ng Diyos sa kanyang bayan. Ang New Covenant, yung the law to love and to walk in the Spirit. Minsan tinanong ang Panginoon, ano ba dakilang utos? Sabi ng Panginoon, the greatest commandment is not the 10 commandments. The greatest commandment is to love God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Nagawa po ba ito ng Israel in the Old Testament? Hindi. Kaya nga sila po ay nakalat at nagapi ng Assyrian Empire, ng Babylonian Empire, kasi hindi po sila naging tapat sa ating Panginoon.
But these two laws na binigay ng Lord, the greatest commandment, can be obeyed and followed if we walk in the Spirit. Magagawa na ba natin itong gawin? Yes, because the law is no longer written in the tablet of stone. Hindi mo lang ito makikita. Sapagkat ito pong manifesting force of power ng God inside us because of the Holy Spirit inside us. Galatians 5:16-18. If you walk under the law, you will be under judgment. But because if you walk in the Spirit, we are not under the law. So ano difference? Old covenant is temporary. New covenant is eternal. Old covenant is preparing people for Christ. New covenant is giving us a direct access to God through Jesus. Samantalang ang old covenant, dadaan ka sa high priest. Samantalang sa new covenant, yun ang high priest, si Jesus, ang ating diretsyong makikipag-ugnay sa ating Ama. Siya na po yung ating high priest. At hindi lamang po ito gagawin once a year. It is once offered, pero yung kanyang inoffer na blood is forever and never and never. Ano pa? Ang Old Covenant ay ang nakasulat na kautusan sa bato na kailangan magkaroon ng paulit-ulit na pagsasakripisyo at ang blessings conditional. If you obey, you will be blessed. You disobey, you will be cursed or you will be put to death. New Covenant, the law now is written in the hearts and the mind. Ito'y panahon ng biyaya, hindi po ng law. One sacrifice na ginawa ni Christ is for all. Eternal inheritance. Kaya nga, sabi po ng John 3:16, ganyan na lamang, ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan ay binigay ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sumalampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang Ten Commandments hindi po nagbibigay ng eternal life. Ipinapakita lang niya na ikaw ay nagkakasala. Basihan para ikaw ay hatulan at parusahan. Ang New Covenant, ang blood ni Jesus, naglilinis at naghuhugas po ng ating kasalanan. At ang effect, you will have eternal life. Anong proof naman sa Old Covenant na na-expired na ang Old Covenant? Ulitin ko po mga kapatid, ang Ten Commandments ay ang Old Covenant. At ang New Covenant ay ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, ang pakikipagtipan sa kanyang bayan at nadawi tayong mga Hentil. Sapagkat ito pong sinasabi, kanina po kasi pinapaliwanag, Exodo 34:27-28, Deuteronomy 4:13 and 14, ang 10 utos, ang tipan ng Diyos sa bansang Israel at sa bayan sa bansang Juda. So Israel, meaning the northern kingdom, the southern kingdom, Israel, kasama na po ang Juda, ang southern part. At sa 10 utos na to, nakipagtipan ng Diyos sa pamamagitan ng utos na nakasulat at nakatala sa 2 tapyas na bato. Tapos na po ang Old Covenant. At ako'y naniniwala na lahat ng nasa sangkakristyanuhan ay magsasabing Amen, sapagkat tapos na po ang Old Covenant. Dahil tapos na ang Old Covenant, pati rin po yung covenant na nakalagay doon, tapos na rin. Hindi po pwede na yung covenant, yung titik, yung salita, tapos yung kautusan, hindi pa tapos. Mga kapatid, maliwanag ang Old Covenant ay 10 Commandments na kasulat sa 2 tapyas na bato. Ang New Covenant na kasulat sa puso at isip ng tao. 2 tapyas na bato sa Old Covenant. Sa Word of God, sa New Covenant, 2 rin, isip at saka puso, na iniutos ng Panginoon sa kanyang bayan. Sa maliwanag mga kapatid, ang Old Covenant ay ang 10 Commandments. Existing pa ba ang Old Covenant? Ay hindi na. So, hindi pwedeng isama yung Old Covenant na 10 Commandments sa New Covenant. Ay mangyayari po niyan, nagme-mekos-mekos tayo, nagmi-mix-mix tayo. And sabi ng Panginoon, ng banal na kasulatan, hindi po pwedeng maghalo-halo. Kailangan po ilalagay ang bagong alak
sa bagong sisidlan, ang lumang alak sa lumang sisidlan. Kaya hindi po pwede na ilalagay ang bagong alak sa lumang sisidlan. Puputok po ang lalagyan, sayang ang bagong alak. Kaya hindi po pwedeng i-mix ang old at ang new covenant. Kung old ka, old ka. Kung new ka, new ka. Paano pag pinag-mix? Di heresy ang dating mo kasi ang tapos na, tapos na. Ang expired na, expired na. Baka tanungin niyo po ako, sa mga na kay Kristo, expired na. Sa mga wala kay Kristo, expired na rin po yun. Kasi ang binibigay po sa ating palasiya ay itinuturo ko raw na ito pwede sa non-believer, 10 Commandments. Yun daw, believer, 10 Commandments, hindi na. Hindi po, expired na eh. Kaya both believers and non-believers ay dapat nandoon na sa New Covenant. Okay, in-affirm po ito sa 2 Corinthians chapter 3 verse 7, a covenant na nakasulat sa bato. Ministeryo ng kamatayan. Inalis na po ito nang dumating si Kristo. Wala naman pong kautusan na nakatala sa 2 tapyas na bato, kundi ang 10 Commandments. Ang sabi po rito ay, ngunit kung ang pangangasiwa ng kamatayan na nasusulat at nauukit sa mga bato, 2 tapyas sa bato, ay nangyaring may kalawalatian, ano pat ang mga anak ni Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Moses sapagkat nang ibinigay po ng God ang 10 Commandments, nag-shine ang mukha ni Moses. Hindi sila makatitig ng face-to-face o eye-to-eye kay Moses kasi nga may glory. Pero anong sabi doon? Sa kalawalatian ng kanyang mukha, na kalawalating ito'y lumilipas. Mga kapatid, binigay ang 10 Commandments, the Old Covenant, lumilipas. Kaya huwag natin sabihin, nag-i-stay pa. Lumilipas nga eh. O verse 11, sapagkat kung ang lumilipas ay may kalawalatian, that's the Old Covenant, the 10 Commandments, ay lalo pang nananatili ay nasa kalawalatian. Yun daw, glory ng nananatili ay nananatili. Referring to the New Covenant. Datapot ang kanilang mga pag-iisip ay nagsitigas, referring to the nation Israel, referring to sa mga bayan ng Israel, na binigyan ng kautusan ng Diyos during the time of Moses. Sapagkat hanggang sa araw na ito nakakapakapanganib mga kapatid, pagka binabasa ang matandang tipan, ang talokbong ding iyon ay nananatili na hindi itinataas, na ito'y inaalis sa pamamagitan ni Kristo. Paano mo nga makikita kung yung talokbong nakaharang sa iyong mukha, sa iyong mata? Pero dahil nga kay Kristo, natanggal na yung talokbong. Kaya mga kapatid, yung Old Covenant, the 10 Commandments, tanggal na, wala na. Ano nang meron ngayon? Yung kautusan na inilagay sa puso, wala na po sa bato. Ang pagdating ng Banal na Espiritu ay nagpapakita rin, tapos na ang 10 Commandments. Sa aletheia.org, ganito po nakalagay, the Jewish Feast of Pentecost commemorates the giving of the 10 Commandments to Moses. While many know that Pentecost was a Jewish feast, few know that one aspect of the celebration is the remembrance of Moses receiving the 10 Commandments. Yung Pentecostes mo, palatandaan na ang kautusan ay binigay kay Moses, it's over. Ito ang sabi rito, the Pentecost is held to commemorate the giving of the law on Mount Sinai, which according to Exodus 19:1 took place on the 50th day after the departure from Egypt. Now this view admitted by several fathers of the church. He passed into some modern Jewish liturgical books where the feast is described as the day of the giving of the law. So kasabay na ibinigay ang kautusan, 10 Commandments, nang dumating po ang Holy Spirit, doon din po tayo binigay. Sapagkat dumating ang Holy Spirit, ang law of the Spirit, ibinigay po ang New Covenant law. The law written in the hearts and in the mind, dala-dala po ng Holy Spirit because ang Acts chapter 2, verse 1 to 4 is the day the Holy Spirit came here on earth. So maliwanag, tapos na ang Old Covenant, ang 10 Commandments, kasi dumating na
ang Holy Spirit. Pangatlo, pinatutunayan nito ng banal na kasulatan. Hebrews 8:13, ang first covenant was made obsolete. Bakit? Doon sa sinasabi niya isang bagong tipan, ay niluma niya ang una. Datapot na nagiging luma at tumatanda ay malapit ng lumipas. Isinulat po ito mga AD 60. But AD 70 na-destroy ang temple. Wala nang pag-abdog sa templo kasi walang temple. Kaya nga, proof, wala na ang Old Covenant. Kasi wala nang animal sacrifices. Sabi ng Roma 10:4, Christ is the end of the law. Ano po ibig sabihin ng end? Di tapos, wakas. Kung kayo pinagbabasa ng comics, di end. Kung nanonood kayo ng pelikula, the end. Wala na. Hindi mo po pwedeng uulit ka uli. The end na nga eh. So, not unless i-rewind mo. Pero pag the end. Sapagkat si Kristo, ang kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Mga kapatid, maliwanag pa sa sikat ng araw. Christ is the end of the law. Ang tanong, dumating na ba si Christ? Yes. Kaya sabi ng Matthew 5:17-19, I have come to fulfill the law and the prophets. Bakit po expired na? Na-fulfilled na po ng ating Panginoon. Yung hindi natin ma-fulfilled at ang mga Diyo di ma-fulfilled, pinulfilled ni Christ. At ibinihis po sa atin, imputed on us, His righteousness. So, tapos na ba? Tapos na po. Wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng banal na Espiritu. Sapagkat ang namumuno po sa atin hindi 10 kautusan, kundi ang Holy Spirit. Galatians 3:11 and then 15:18, sabi ito, maliwanag na ang sino man hindi inaaring ganap sa kautusan sa harapan ng Diyos, sapagkat ang ganap ay mabubuhay saan? Sa pananampalataya. Hindi sa pagsunod sa 10 Commandments o sa kautusan. We are justified not by the law, but by faith. Datapat kung kayo'y pinapatubayan ng Espiritu, ay wala kayo sa ilalim ng kautusan. Ulitin ko po mga kapatid, ang tatakot-tanda ng bagong tipan ay ang Holy Spirit. At dahil dito, ang Holy Spirit ang gagabay at sasama sa atin na nag-i-indwelt o nananahan sa atin. Kaya wala na po tayo sa ilalim ng kautusan o ng 10 Commandments. But because of the Holy Spirit, we become obeying and obedience to the will and the plan of God. We are no longer under the schoolmaster, yung law. Galatians 3:23-25. Ngunit bago dumating ang pananampalataya, ay nabibilanggo tayo sa lalim ng kautusan. Ito sinasabi ng Panginoon o ni Apostle Paul, the Lord through Apostle Paul sa mga Kristiyano na nasa Galacia. Wala na sa tayo sa lalim ng kautusan, nomos, 613 laws. Nakukulong tayo hanggang sa ang pananampalataya ay ipahayag pagkatapos. Sabi rito, ano pa ang kautusan ay siyang naging tagapagturo, tagapaghatid sa atin para kay Kristo, tagapatid kay Kristo, upang tayo ariing ganap. Saan? Sa pamamagitan ng pananampalataya, because the law or the 10 Commandments can never justify anyone. Only faith under the law of the Spirit or under the leading and guidance of the Spirit. Dapat ngayong dumating na ang pananampalataya, malinaw, wala na tayo sa lalim ng tagapagturo. Ano ba yung schoolmaster? Di yung law, yung nomos, wala na, tapos na, and tsugi na po. Kasi under na tayo ng Holy Spirit. Ang paglakad natin ngayon ay hindi paglakad sa ilalim ng kautusan, kundi paglakad sa ilalim ng Espiritu Santo. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi nyo gagawin ang mga pita ng laman. Datapat kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, ay wala kayo sa ilalim ng kautusan. We are no longer under the law. At di natin pwede sabihin, ay hindi, yung 603 lang, laws lang yon. Yung 10 Commandments under pa. Teka, yung law nga, yung nomos, kaya nabuo, dahil sa 10 Commandments. Mangyaring tinapos yung 603 at yung pinanggalingan na 10 Commandments hindi inalis.
Kasama po yun. Kasi pag sinabing nomos, law, kasama po ang 10 Commandments. So bilang pagwawakas, ang Old Covenant na nakasulat sa dalawang tapyas na bato ay pinalitan na ng bagong tipan. Old Covenant replaced by the New Covenant. Old Covenant, the law, written in the hearts. New Covenant, the law, is now written in the hearts and mind and hearts of men because of the law of the Spirit and because of the indwelling presence of the Holy Spirit. So, hindi po tinuturo ng banal na kasulatan na ang 10 Commandments ay magpapatuloy pa sa bagong tipan. Wala pong tinuro ang mga apostol na kailangang sundin ang 10 Commandments sa bagong tipan. At kung magsasabing, bakit po may mga quotation in the New Covenant or in the New Testament? Mga kapatid, marami po sa kausap ng mga apostol ay mga Hudyo. Natural, preference po nila yon. Pero doesn't mean na nabanggit, tuloy-tuloy pa. Tapos na po. Napakahirap na yung expired na ipapakain mo pa. Expired na po. So the 10 Commandments belong to the Old Commandment which has ended. Ano raw? Ended. Deuteronomy 8:13, doon sa sinasabi niya isang bagong tipan, ay linuma niya ang una. Kasi hindi po pwedeng magkaroon ng bago kung hindi lulumain at aalisin ang luma. Datapat ang nagiging luma ay tumatanda at malapit nang lumipas. Lumipas na po ito during the time ni Apostol Pablo o kaya bago po yung tinatawag nating AD 70, the destruction of the temple. So mga kapatid, expired na ba ang 10 Commandments? Expired na expired. Bakit? Yun po ang lumang tipan. Ang Old Covenant ng Diyos ay nakipagtipan. Kaya kung susunod kayo sa 10 Commandments, kayo po ay nasa lumang tipan, wala po kayo sa bagong tipan, wala po kayo kay Kristo. Magandang gabi po. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. Dito tayo sa question and answer, mga kapatid. Shoutout muna Bro sa Rasha. live. Nadidinig ba ako? Hello? Hello? Dinig ba? Yeah, rinig ko, Bro Rasha. Okay. Dinig. So sa question dito, sabi Pati yung huni nung palaka dyan. Okay. Dinig. Question dito ni Gideon, sa 10 Commandments naroon ang utos na huwag kang magnanakaw. Sinusunod nyo ba ito o hindi na? Kung hindi mo ito linalabag o hindi ka magnanakaw ngayon, ibig po bang sabihin hindi nyo ito nalalabag sa makatuwid? Ito'y inyong nasusunod. Kaya mahirap sabihin hindi na dapat sundin ang 10 utos. Diba po? Expired na po yan. Kaya yung pong aming pagsunod, hindi sa 10 Commandments, doon po sa law of the Spirit, kung saan may bunga ng Espiritu na nasa amin kasi we are indwelt by the Spirit, ang utos at ang commandment, yung 10 Commandment expired na, bakit namin nasusunod o sasabihin natin sinusunod? Hindi po. Ang banal na Espiritu po ang aming sinusunod. At dahil po doon sa law of love, yung sabihin nating fruit of the Spirit ay love, Romans chapter 10 verse 8 to 13, nasusunod po namin ang lahat ng iyon, hindi dahil sa sumusunod kami sa 10 Commandments, kundi dahil sa kami ay sa pag-ibig ng Espiritu naghahari sa aming puso. Sapagkat sinasabi doon, ang nagmamahal sa kapwa, hindi gagawa ng masama sa kapwa, hindi ka magnanakaw, hindi ka papatay, hindi ka sasaksi o magsisinungaling. Hindi dahil sa 10 Commandments, kundi dahil sa pag-ibig. And because of love na nanggaling sa Holy Spirit na nagagabay sa amin, yun po ang gumagabay sa amin, hindi po ang 10 Commandments. Kaya kung sasabihin natin na, pwede ka na magnakaw dahil wala kang 10 Commandments, maling-mali po yun. Kundi dahil sa banal na Espiritu, kami po ay nakakasunod sa kalooban ng ating Panginoon. So yun ang ating katugunan, Bro Rasha. Question dito,
Sabi ni De Mateo Arnaldo, bakit nilagay pa sa simbahan ang Ten Commandments kung expired na pala yan? Para ano yung purpose? Okay. Hindi po ako ang pwedeng sumagot dyan kasi hindi po ako Roman Catholic. Kasi nakikita ko yung Ten Commandments na Roman Catholic, nilagay po nila doon. Hindi po ako Roman Catholic. I am a Christian, biblical Christian, I am born again. Kaya hindi ko po yun pwedeng sagutin na sila ho ang may karapatang sumagot. Kaya pagpaumanin po doon sa nagtatanong, siguro po ang pinakamagandang tanongin natin dyan yung mga Roman Catholic. So ako po, hindi ko po yan masasagot kasi hindi po ako Roman Catholic. So nawa ay hindi po ito naka-offend doon sa ating nagtatanong. Bro Rasha. Okay, tanong ni Joseph Meletar, ano po ang ibig sabihin ng naparito si Jesus hindi para ipawalang bisa ang kautusan kundi para tuparin ito? Tama naman, yung sa Matthew 5:70, tinupad nga niya Yung hindi matupad ng sangkatauhan at maging ng kanyang bayan, ang bansang Israel, hindi matupad, si Christ na ang tumupad. Kaya, dahil natupad na, hindi mo na kailangan pagtuparin. Dahil yung tumupad na yun, yung righteousness niya, ng kanyang pagtupad, ibinihi sa atin. Kaya, hindi na natin kailangan tuparin. Ang kailangan mo lang, hayaang pagarian ka ng kanyang pagiging Panginoon at ng Espiritu na nananahan sa atin. So, hindi na natin tutuparin. Kaya tama yung pagkabanggit doon, dumating ang Panginoong Hesus upang tuparin, natupad na. Kaya ang sigaw niya doon sa cross, it is written, it is finished. Natupad na, tapos na. Dahil yun ang purpose ng pagdating ng Panginoong, mamatay sa cross para i-shed ang kanyang blood, para banalin at linisin tayo. Kasi ang kautusan, hindi po matutupad o masusunod ng mga tao. At yung prophecy regarding him, yung prophecy, natupad na kasi siyang fulfillment ng prophecy. Kaya tama, natupad at na-fulfill na ni Lord yung kautusan at yung pagdating ng Messiah. So yun ang ating katugunan, Bro Rasha. Okay, question dito ni Remnant Testa. Good evening, Bishop. Tanong lang po, may mababasa ba tayo verbatim na wag nang sundin ang kautusan? Anong verse po? Hello, Bro Rasha, nawala ka. Kapatid, ang tanong ko lang, kumakain ka ba ng expired? Kung hindi ka kumakain ng expired, dalang 10 commandment na expired, bakit mo pa susundin? Logic lang yon. Deuteronomy chapter 34, 27 to 28. Hindi na kailangan pang mabasang verbatim. Verbatim nga nakalagay 10 commandment ay Old Covenant. Ang tanong ko, saan ka nasasakop? Old Covenant, New Covenant. Pag nasa New Covenant ka na, wala ka sa Old Covenant. Ang Old Covenant, 10 Commandments. So, ba't mo pa gagawin? Nasa New Covenant ka na. Kaya logic and reason lang, kapatid, hindi na kailangang hanapin pa na letra por letra. Maliwanag na sinabi ng Panginoon sa 2 Corinthians chapter 3, inalis na. Ba't mo pa ahabulin? Inalis na Luma na expired na. So, yun ang ating katugunan, Bro Rasha. Guru, last statement bro sa yung topic. Hello, Bro Rasha. Wala akong marinig. Yes. Ayan, padinig na kita. Statement bro. Mga kapatid, ngayong gabi, pinaunawa po natin, pinakita natin, ang 10 Commandments ay ang Old Covenant. Kaya kung may magtuturo sa inyo at magpipilit na kailangan itong sundin, wala po sila sa hulog. Bakit? Expired na. At ibig sabihin, ipapakain sa iyo yung tapos na, expired na. Kaya maling-mali, sapagkat maliwanag pa po sa sikat ng araw, ipinakita natin ang 10 Commandments ay ang tipan na Old Covenant. And if you're living under the New Covenant, hindi na po tayo sakop ng 10 Commandments. Gaya na pinamamarali ng iba, we are living under the Lordship and the guidance and led of the Holy Spirit. Nawa, naging malinaw po ito sa atin ngayong gabi. I-share po natin ito
lalo na sa mga nagtuturong kailangan pang sundin ang Ten Commandments. Magandang gabi po, pagpalain po tayo ng ating Panginoon Diyos. God bless you po, God bless you. So dyan nagtatapos mga kapatid ang podcast ni Bishop Iramis. Abangan nyo siya lagi dito sa Russia TV. Every Monday yan mga kapatid, 7 p.m. So please subscribe nyo ating YouTube channel dahil ang podcast na ito ay pupunta din doon. Russia Debates TV mga kapatid. So maraming salamat. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart